Ravenom ang pangalan niya. Pero hindi siya nagpakilalang tunay kong ama. Kaya pala magaan yung loob ko sa kanya. Ang pinuno ng mga mandirigmang mulawin, ikinasal sa nagngangalang Veronica. Wala ka bang nalalaman tungkol sa nakaraan ni Juan? Bakit, Agilus? Nahihiwagaan lamang ako na kung bahagi siya ng isang pangitain, bakit siya nandito ngayon sa Avila? Nakakita ko ng bata, pero meron siyang kakaibang kapangyarihan eh. Kitang-kita ng mata ko. Mula pagkabata, naging kahoy siya. Tapos lumutang, tapos naging bata ulit. Mukhang may kakaibang kapangyarihan ng batang sinasabi mo, Savannah. Magagamit natin siya. Balikan mo at kunin ang batang yun ngayon din. Kilala ko kayo mga mulawin at engkantado. Matagal ang buhay niyo. Paano kaya kung pabilisin natin? Napakayabang mo rin magsalita, ano? Isang bata lang ang pinangako mo sa amin, Savannah. Bakit tatlo yung bitbit mo? Agilus? Agilus, wala ang mga bata. Anong nangyayari? Pinunong laab. Nalalanta ang dahon ng puno ng mulawin. Linang, tingnan mo ito oh. Walang hiya siya. Sinong walang hiya? Ang punong diwata ng kadiliman. Siyang may gawa nitong muyak. Nasa ibabaw ang Avila ng mga ulap. Kaya hindi dapat nalalambungan ng liwanag na siyang pinagkukunan ng puno ng mulawin ng sustansya. Siya lang ang alam kong may kapangyarihan para gawin ito. Tinulungan na nga niya sila Ravenom na maging Ravenna muli. Ngayon, ito naman, May kanya-kanyang kayong papel na ginagampanan, Linang. Kahit kinagagalitan natin ang punong diwata ng kadiliman, baka may bahagi siya sa plano ni Bathala. Kung ano ang planong yun, hindi lang natin nalalaman sa ngayon. Totoo nga sinabi sa atin ng mga musang dakila. Alam niyang nakalantad na sa lahat ng elemento ang puno. Kung hindi niya inabandona ang pagbabantay sa punong mulawin, hindi sana ito mangyayari. Lumbas, Dakila, Taragit, hindi ba masyadong mabigat ang iminumungkahi ninyo? Ilang beses na ako nalagay sa posisyong ito, Bagwis. Ilang ulit ako napilitang pumili sa batas at sa puso ko. Bagwis, bilang pinakabagong miyembro ng kataas-taasang kapulungan, mabuti na sigurong malaman mo na hindi madali ang tungkuling iniata sa atin. Maniwala ka, Bagwis. Hindi rin ito parusa sa hindi pagtupad ni Aguilo sa kanyang tungkulin. Tuwing nakikita siya ng mga taga-Avila, naghahari ang puot at paninisi. Mahirap gawin dito, alam namin. Pero kailangan gawin. Tungkulin natin ang pangalagaan ng buong Avila. Hindi natin pwedeng palikuran tulad ng ginawa ng Agilos. Hoy! Walang hiya kayo? Pinahiya niyo kay Ravenom ah! Dahil lang nadagdagan ka ng balahibo, akala mo matatakot kami sa'yo. Hindi, uy! Lalo ka lang pumangit. Baka kaya ayaw magpakita ng abilidad yung kaibigan niyo. Kasi wala siyang pagkakataong magpakitang gilas. Alvina, bakit ba tayo nandito sa Halconia? Ibig bang sabihin nun,
Dinukot ang mga bata ni Rasmus? Masama ang loob ko kaya nagbakasakali lang ako, Tuka. Gaano naman kalayong mararating ng mga bata? Buong Avila ginilugad na natin pero wala sila ron. Simula nang pasabugin ni Rasmus ang halkon niya, wala na akong ibang narinig tungkol sa kanya. At kung kailan na nanahimik ang kaaway, doon ka dapat matakot. Ano bang atraso ng anak ko sa Rasmus na yan? Inaano ko ba yung walang niyang yan? Bakit ba nagdilim ang kapaligiran? Hirap makakita. Hindi ko makita ang kinaroroonan ng mga bata. Nasaan ba ang mga batang yan? Kailangan kong mahanap si Niwalo. Agilus, sumama ka sa amin. Anong kailangan niyo sa akin? Hindi mo lugar ang magtanong. Pwede kang manlaban o sumama ng maayos. Pero kung ako sa'yo, hindi ko nadadagdagan pa ang mga listahan ng mga kasalanan ko sa Avila. Hindi kaya sinisimulan na naman ng mga Mulawin ang pakikipag-away sa atin? Mga kasama, huwag tayong papadala sa takot natin. Wala tayong mararating kung lahat tayo padalos-dalos. Tama si Aling Lourdes. Wala naman tayong katibayan na Mulawin nga may gawanan kay Tata, di ba? Paano kung nagkukunwaring taong ibon lamang may gawa nun? At umaasang isipin natin ang tulad ng sinasabi nyo ngayon. Pero anong gagawin natin? Hihintayin na lang ba natin bumalik dito yung kung ano man pumatay kay Tata? Basta tayo, magpapatuloy tayo sa buhay natin. Yan ang gagawin natin. Tapos ang mga kalalakihan, magbabantay ng salit-salit. Ako, magbabantay rin ako. Pero walang pupunta sa gubat na nag-iisa. Dapat laging may kasama. Lahat tayo maghahanda. Mahirap para sa akin sabihin ito, Agilus. Hindi ko man mapatawad ang pagtalikod sa tungkuling inatas sa iyo ni Bathala. Hindi pa rin nabubura ng sama ng loob ko ang pagturing ko sa iyo bilang pangalawang anak. Kaya nga humihingi ako ng kapatawaran mo at ng lahat ng kataas-taasang kapulungan. Gagawin ko ang lahat upang makamit ang kapatawaran ninyo at ng lahat ng Mulawin. At ibibigay namin sa iyo ang pagkakataong yan, Agilus. Sabihin niyo lang at gagawin ko. Agilus, may hirap para sa amin ito. Pero bilang bagong hari, kailangan kong sabihin sa iyo ito. Kailangan mo nang umalis ng Avila. Umalis? Nagpasya kami na ipatapong ka, Agilus. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, Haring Bagwis. Dahil sa pag-abandona mo ng puno, hindi lang nawala ang bunga nito. Nalanta pa ito. Pati yung pangangalanta ng puno. Ibinubunto niyo sa akin. Kailangan umalis ka na, Agilus. Makakabalik ka lamang kapag nahanap mo na ang bunga at naibalik dito. Sa ganung paraan, mababalik ang sigla nito. Ngunit walang nakakaalam kung ano naging anyo ng bunga. Gamitin mo ang mga kakayahang binigay sa iyo ni Bathala. Pantay ng puno. Kahit na napatunayang na hindi karapat-dapat sa iyo ang mga biyayang yon. Lumbas, hindi mo kailangan manakit ng damdamin. Patawad po, Haring Bagwis.
Ngunit hanggang ngayon, itinatago pa rin ni Bathala sa mga mata ko kung ano naging anyo ng bunga. Ni hindi kasama sa mga kakayahan ko na masilip ang isip at kalooban ng mga nilalang na nasa harapan ko. Kaya gamitin mo ang panahon ito para pag-isipan kung nasaan ang bunga. Dahil hanggang hindi mo nahahanap ang bunga, hindi ka namin matatanggap sa piling namin. Dakila! Pasensya na po, Dakila. Hindi ko talaga mapigilan sa Aviona. Ano yung narinig ko, Dakila? Ipinapatapon niyo si Agilus? Wala na ba kayong habag? Saan na siya titira? Halos lahat ng tirahan natin sinunog na ng mga Ravenna. Kayang pangalagaan ni Agilus ang sarili niya. Kailangan pagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Hanggang kailan tayo magiging ganito, Dakila? Hanggang kailan mo pa iirada ng batas sa pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay? Wala akong magagawa, Aviona. Kung pipiliin niyo ang batas, pipiliin ko ang puso ko. Matagal na kami magkaibigan ni Agilus. Mula pagkabata. At hindi ko siya maaaring iwan. Aviona, nakikiusap ako. Utang na loob, huwag mo akong susuwayin. Ilang pagkakataon na natin nakita ang sarili natin sa ganitong sitwasyon. Bahagi ng pagtanda, ang pagtanggap sa katotohanan kung minsan wala tayong magagawa. Ngunit ako may magagawa. Maaari ko siyang tulungan. Pipit ng Mulawin, huwag mong subukan ang galit ng kapulungan. Wala kayo sinabi na hindi maaaring tumanggap ng tulong si Agilus. Lalo na kung malaya itong inaalok sa kanya. Kayo na lang na nagsabi na malayat bukas ang Avila, di ba? Pwes, malaya din ako para lisanin ito. Sasamahan ko ang kaibigan ko. Terong. Si Terong. Gising. Ano ba? Sarap-sarap ng tulog ko eh. Nakatulog na nga tayo ng buong gabi. Eh bakit? Yun naman ang ginagawa ng mga tao. Natutulog kapag gabi. Dapat, nung madilim pa lang, nakapaglakbay na tayo. Tignan mo ngayon. Patago-tago tuloy tayo. Si Aling Lourdes. Nasa bayang ito si Aling Lourdes. Huwag mo nilagay ang sarili mo sa alanganin. Huwag mo nang sayangin ang hininga mo, Agilus. Sasama ako sa'yo. Ganun lang yun. Kung sasama si Aviona, sasama rin ako. Wala akong ibang kaibigan dito sa Avila. Baka kailangan rin yun yung magaling ng mga aso. Sasama rin ako. Magpapaalam lang ako kay Ama. Isa sa atin ang hindi makakasama mula agad. At hindi rin ako yung maiiwan. Kailangan ko lang kunin yung iba kong gamit sa kakutan mo, Aviona. Magkita na lang tayo. Gusto ko pong samahan si Aviona. Kinukutuban talaga ako sa Aramis na yun. Kung yan ang pasya mo, anak. Basta mag-iingat ka, ha? Mulagat! Linang, anong nangyayari sa'yo? May nangyari kay Habagat Nguyak. Ma, ano nangyari sa'yo? Wala. Ang hina ako.
Hayop ka! Huwag kang doon! Magpakita ka sa akin! Naghihintay si Aviona Encantado. Kaya hindi na natin matatapos tong sagupang na ito. Pero hindi bale. Hindi ka na namin makakasama ni Aviona. Lalong-lalo na kapag nakita mo ang mangyayari sa iyong ama. Sigurado ka ba, Aviona, na dapat nating iniwan si Malagat? Baka hinahanap ka na nun. Masyado niya tayo matagal na pinahintay. Hindi umikot ang mundo natin sa kanya. Agiluz, bakit tayo lumapag dito? Dahil nakapagod na ako, Aviona. Gusto ko makapag-isip. Pero sigurado ako may dahilan kung bakit gusto mong tumigil dito. Wala akong plano, Fiona. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dakila? Sa pangalawang beses, itinatwa ko ng aking lahi. Siguro dapat maiwan ko na muna kayo. Maangaso lang ako para may makain tayo mamayang gabi. Dakila, tulungan mo ang ama ko. Ano nangyari sa kanya? Nag-uusap lang kami nang bigla kaming pinana. Inaapoy siya ng lagnat. Ipasok natin siya. Tatawagin ko si Daragit. Manggagamot siya. Kailangan kong puntahan si Abagat. Kailangan kong damayan ang anak ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Linang. Ngunit bilang dama mo, tungkulin kong ipaalala sa'yo na hindi ka makakaalis sa Encantadia. Umasa na lang tayo na malalampasan ni na Habagat ang panibagong pagsubok na ito. Hindi pa naman natin natitiyak na malubha ang nangyari sa kanya. Ang nakita lamang natin, napana siya. Ngayon ko'y sinusumpa na naging diwata pa ako. Hindi ko man lang mapunta ng mga mahal ko. Ngayong kailangan nila ako. Alwina, Aling Rosing? saan kayo galing? Sa Halconia ho. Hinanap namin si Niwalong. Aling Rosing, bakit madilim mong kapaligiran? Alam mo ba kung anong nangyari kay Agiluz? Ha? Ano po, Aling Rosing? Pinatapos siya ng kataas-taasang kapulungan dahil sa pag-iwan niya sa puno. Alam niyo ba kung saan siya pumunta? Kailangan masundan ko siya, Aling Rosing. Sandali, sandali. Alwina, nakikiusap ako sa iyo. Paano ang mga bata? Paano ang anak ko? Paano si Pagaspas? Alwina! Hindi mo na kailangan manguli. Narinig ko na ang unang pito mo. Ngayon, ano ang dahilan mo kung bakit mo ako pinapunta dito? May premyo ako para sa inyo. Ang tagabantay ng puno ng mulawin. Kasama mo si Agiluz. Mukhang pinanghihinaan na siya ng loob. At mukha na siya madaling madagit. Magaling kung ganon. Ganito gagawin natin. Kailangang higit mong pagbutihin ang pagpapanggap mo. Dahil magtutuos tayo. Hindi ko na kailangan magpanggap pa para kalabanin ka. Hindi tayo magkasundo. Nakakalimutan mo na ba na sa pilitan tong pinapagawa mo sa akin?
Pwes, wala kang magagawa kundi sundin ang gusto ko. Maghanap ka ng espesyal na halaman. Kakailanganin mo to para sa pana mo. Alwina, sigurado ka bang si Haring Rasmus talaga ang dumukot sa mga bata? Wala na ibang mapanghawakan to ka. Saka wala nang ibang nakaaway mga batang yan, kundi siya. Alam mo, kailangan natin mahanap ang bagong kuta nila Rasmus. Baka doon na natin mahanap sila Pagaspas. Alwina, narinig ko kina Aling Rusing na nawawala si na Pagaspas. Nais mo raw hanapin. Sandali nga. Alwina, nasasaktan ako. Alwina, Reyna ng mga mulawin yan. Kung may nakakaalam ko nasa ng bagong kuta ni Rasmus ngayon, yun yung walang iba kundi ang dating Reyna niya. Veronica, magsalita ka. Nasaan sila Rasmus ngayon? Hindi ko alam. Alwina! Hindi ako naniniwala! Alwina, ano ka ba? Maaaring wala ngang alam yan si Reyna Veronica. Dahil hindi naman siya umalis, umpisa nung ikasal sila ni Haring Bagwis eh. Kung ganun, hanapin na lang natin ang bagong kuta nila Rasmus. Malamang kasama niya sila Pagaspas. Pambaon mo lang. Salamat po, Reyna Veronica. Mag-ingat ka sana, Alwina. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Hindi ako nasisiyahan, Alwina. Kahit papano, sa pangangalaga mo kina Pagaspas at Lawiswis. Alam mo na ang pakiramdam ng ina nag-aaruga sa mga anak niya. Higit pa rin ang nararamdaman ko. At ngayon susuong ka na naman sa panganib. Nagugutom na ako. To? Ito, balat to sa mukha mo. Ayan o. Harap eh. Na? Buto. Nga? Nga kita. Ano? Bakang ko yung mukha mo eh. Tigilan mo na ang kababawan mo, Savannah. Hayaan mo na siya sa paglilibang niya, Rasmus. Yan lang naman ang silbi ng mga batang yan. Pwes, tigilan mo na ang paglilibang mo. At makinig kayo sa akin. Ibinalita sa akin ng espiya ko. Wala na daw si Aguilos sa Avila. Ha? Ba't umalis si Aguilos sa Avila? Hindi siya umalis. Pinalaya siya. At napag-usapan din namin ng espiya ko kung paano natin siya masusukol. Pwede na natin siyang patayin, Ama. Huwag kang padalos-dalos, Rasmus. Sugo ang pinag-uusapan natin. May mga kapangyarihan siyang hindi natin nalalaman. Na malamang siya rin mismo hindi niya nalalaman. Tagumpay kapag nahuli natin siya. Yan ang dapat natin gawin, Ravenum. Kailangan hulihin natin si Aguilos. Diba? Mukhang masarap yung linuluto mo, ha. Sandali lang, ha. Maghahanap lang ako ng dahon ng saging para gawing plato. Aguilos, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon para humingi sa'yo ng pamamanin. Nung sa away natin nung una tayo magkita. Tapos na yun. Huwag mo nang banggitin. Sana maintindihan mo. Binabantayan ko lang si Aviona.
Hindi kailangan ni Avio ng pagbabantay mo. Kaya niyang pangalagaan ang sarili niya. Di man niya kailangan. Pero kusang loob kong ibinibigay. Matatamis sa mga salita mo, Aramis. Ngunit higit pa sa salita ang kailangan upang makuha mo ang tiwala namin. Mabilis ang tibok ng puso niya at lalong bumibilis ang kanyang metabolismo. Hindi ko ito gusto. Ang ibig mong sabihin... Oo, Dakila. Tandisis ang sakit ni Habagat. Tandisis? Ano ang sakit na yan? Ano ang gamot? Ang tandisis ay sanhi ng lason ng isang natatanging halamang kinatatakutan ng mga mulawin. Ito ay nakamamatay sa mga taong ibon. Ilang beses na naming tinangkang suriin ang halamang ito upang makahanap ng lunas, pero... Pero ano? Nakahanap na kayo ng lunas, hindi ba? Wala nang lunas, Mulagat. Yan ang ibig sabihin ni Taragit. Mamamatay ng iyong ama at wala tayong magagawa. Ang siyang hanap-hanap kay tagal na ko'y nangarap. Lumuluhong nakikiusap ko ay mahalin o sinta. Ikaw nga ang siyang magbabago sa aking buhay. Handang iwanan ang lahat para lang sa'yo, sinta. Upang makapit